guys, we're back and welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, pag-uusapan natin muli kung magkano nga ba ang sahod ni Maria Lasin. Alam nyo ba na malapit na mag 1 million subscribers si Maria Lasin guys? Grabe, sobrang bilis no, kaya marami talagang nagtatanong kung gaano na nga ba kalaki ang sahod niya. Before natin yan sasagutin ay may isi-share muna ako sa inyo guys na konting kaalaman na bilang isang content creator din. Based on my experience, no, bilang small content creator, sumasahod din ako at saka relate po talaga ako pagdating sa mga sahuran. YouTube at Facebook talaga ay magkaiba. Ang kitaan po talaga ay mas malaki ang YouTube kaysa Facebook. Ang Facebook naman ay hindi naman yan nakadepende sa followers, nakadepende din po yan sa views, pero hindi naman talaga accurate yung sahod mo. Ibig sabihin ko po ay kunwari ngayong buwan ay malaki ang sahod mo, sa susunod ay maliit ang sahod mo. Depende po talaga yan. So meaning po hindi po siya accurate na every month ay kikita ka po ng malaki. Ngayon, balikan po natin ang kapatid ko at kung magkano na nga ba ang kaniyang sinasahod ngayon dahil meron na po siyang mahigit 1 million subscriber. Marami po talagang nagsasabi, ang yaman-yaman na ni Maria Lasin dahil nakakuha na siya mahigit na 1 million subscriber. Yun po ang pinagbabasihan nila. Meron din po akong mga napanood na gumagawa din sila ng video tungkol kay Maria Lasin regarding sa kitaan niya sa YouTube. Meron din AI. Kahit i-search nyo pa guys sa YouTube, marami talagang lumalabas tungkol sa kapatid ko. Pero hindi lahat ng napanood natin ay totoo. Kaya wag po tayo basta maniniwala agad. Sadyang si Maria Lasin lang po talaga ang nakaalam kung magkano talaga ang kaniyang sahod. Meron din po kasing mga taong gumagawa ng mga fake news pagdating sa sahuran, lalo na pagsikat ng mga vlogger, sinasabi nila, ay ito na pala ang sahod niya, ito ang kinikita niya, 1 million na po ang kanyang monthly. Pero guys, wag po tayo maniwala dahil hindi po yan lahat totoo. Like what I said po, hindi po yung permanente ang sahod mo na malaki. Hindi po yan accurate. May isa po kasing vlogger, napanood ko siya at sinabi niya doon na ang sahod ni Mariel ay 1 million buwan-buwan. So, nung napanood ko talaga, mag-react sana ako sa kanyang video dahil yung sinasabi niya ay hindi po totoo. Parang alam na alam niya talaga ang sahod ng kapatid ko. Kaya marami din talagang mga fake news na mga gumagawa at ipagkalat na ganito na pala ang sahod mo. Akala nila ang yaman-yaman mo na. Kaya iwasan po natin magkalat ng mga fake news na hindi naman talaga natin alam ang totoo. Kahit sabihin na natin no, na nakasahod man si Maria Lasin ng malaki o hindi man, pero grabe din ang kanyang pagpapakapagod sa pagiging content creator. Yung YouTube talaga ay hindi basta-basta at hindi madali. Makasahod man siya ng malaki, deserve niya din talaga yun dahil guys, hindi talaga madali ang pagiging YouTuber. Gagawin mo din talaga yung hirap at pagod sa pagiging YouTuber. May iba din po kasi na sinasabi nila na ang dali-dali lang ng kitaan sa YouTube at Facebook, magkakapira ka agad. No, hindi po yung ganun kadali. Grabe din po talaga ang YouTube. Kung papasukin nyo talaga ang mundo ng social media at pagiging content creator, masasabi nyo talaga, grabe din po talaga ang pagod at hirap na gagawin mo bago kayo magkakapera. Pariho lang po yun kung magtatrabaho tayo. Kung hindi tayo papasok sa trabaho, wala po tayong sahod. Ganon din pag pinasok mo ang YouTube, vlogger, ganon din pag wala kang video, wala kang ginawa, wala ka din sahod. Pari-pariho lang yun. Pero sabi nga nila, pagsikapan natin lahat. Kailangan sakripisyo ang gagawin mo. Hindi natin makukuha ang pera agad-agad basta-basta kung hindi natin ito pinagpaguran. So yun po talaga ang buhay ng mga vlogger. Gagawin po nila, nagpapakapagod po sila, gagawa ng video. So yun po, hindi po yun madali na sinasabi nila nakikita ka kaagad. Meron din naman po talaga mga ibang vlogger na hindi na tama ang ginawa para lang magkapera. Wag po natin yang gagawin guys. Wag po natin ipapahamak ang ating sarili na ikakamatay natin dahil nga sa pera lang. Diyos ko, iwasan po natin yan. Si Maria Lasin, nung nagsimula pa siya guys, ay hindi pa yan kumikita ang alam ko. Katulad ko sa Facebook, nung nagsimula ako hanggang nag 1 year ay hindi pa po ako kumikita. Ngayon na marami na po siyang subscribers, meron na po siyang views, yun, doon na po siya kumikita. Pero hindi naman yun accurate na every month ang laki-laki ng sahod mo. Nakadepende pa din po yun sa views mo. So yun po talaga ang masasabi ko. Ito guys, sabihin na natin last month sumahod si Maria Lasin ng 500,000 pesos a month. So this month, hindi na po yan magkapariha. Minsan bababa, minsan tataas. Nakadepende po yan sa views mo.
So yun po talaga ang buong katotohanan. Kasi marami talagang mga magsasabi na every month malaki talagang kita mo. Depende po yan dahil hindi po lahat ay malaki ang sahod mo. Nakadepende po yan sa views mo. Ito pa, hindi porket na sumahod ka na ng ganyan kalaki ay sobrang yaman mo na. Hindi po yun totoo dahil marami ka ding mga responsibility, expenses, so kulang pa nga minsan. So guys, wag po tayong maniniwala agad na kahit vlogger ka ay mayaman ka na agad, kumikita ka ng ganyan. Pero guys, ang daming mga vlogger na yumaman kaya at sobrang successful nila, pero hindi lahat ng vlogger ay yumaman agad. Meron naman yung iba paunti-unti. Kung yumaman man sila at naging successful, pero pinaghirapan po nila yan ng ilang taon. Tayong mga baguhan, maranasan din talaga natin no, kung ano man ang naranasan nila at paano nila naabot ang kanilang mga pangarap. Siyempre, nagpakapagod talaga sila ng ilang taon. Kaya nakaka-inspire din po talaga yung ibang vlogger, no? Grabe ang kanilang pagpapakapagod. Isa na din yung kapatid ko na si Maria Lassen. Sobrang proud po talaga ako sa kanya. Nagsasabi at nagtatanong kung mayaman ba yung kapatid ko, guys. Hindi po yung totoo. Hindi po mayaman si Maria Lassen. Sinasabi ko na yan sa inyo. Kumikita naman po talaga yung kapatid ko, pero sakto lang po para sa pamilya at mga pangangailangan. Katulad ko, may mga responsibility din sa buhay. Hindi tayo basta yung mayaman dito sa mundo, guys. Totoo talaga yan. Kahit anong gawin natin, ang hirap magpakayaman. Kaya sa mga nagtatanong kung mayaman na ba talaga si Maria Lassen at malaki na ba talaga ang kanyang kinita buwan-buwan, hindi po mayaman si Maria Lassen at hindi po talaga malaki ang kanyang kinikita. Sakto lang po talaga. So wag po tayo maniniwala agad sa mga napapanood natin na mga fake news. Sadyang si Maria Lassen lang po talaga ang nakakaalam yan. So guys, siguro nasabi ko na lahat, yung opinion ni Pinay Girl, yung mga tanong nyo tungkol kay Maria Lassen, yun lang po muna ang masasabi ko sa ngayon. Siguro hanggang dito na lang muna tayo mga ka-Pinay Girl, and thank you for watching everybody. This is me, Pinay Girl!